Muli pong sumasa inyo ang programang ang Iglesia ni Cristo. Minsan pa ay samahan ninyo kami sa pagtalakay sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Binabati po namin ang lahat ng aming mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Partikular na po ang aming mga kapatid na nariyan sa mga lokal, dyan po sa Finland, Northern Europe, Novaliches, Quezon City, Santa Ines, Bacolor, Pampanga West, sa lokal ng Panghulo, Metro Manila North na kamakailan lamang po ay ginunita ang kanilang ika-4 na pong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lokal. Ang distrito po ng Pampanga North at ang lokal ng New Era sa General Santos City sa Cotabato. Maligayang panunood po sa inyo. Mga mahal na kaibigan, sa mga nakaraang episodes po ng programang ito, ay tinalakay po natin sa pamamagitan ng Biblia na ang mga sunod-sunod na mga pangyayari katulad ng mga kalamidad, mga kapahamakan, kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, nariyan pa po itong salot na nagpapahirap sa lahat ng mga tao sa buong mundo, itong COVID-19 pandemic, ay nangangahulugan lamang na nalalapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo o ang araw ng paghukom na siyang katapusan ng mundo. Dahil dito, ginagawa po ng pamamahala na ihanda ang buong Iglesia ni Cristo sapagkat sinasampalatayanan po namin na ang araw na yan ay siyang araw ng kaligtasan sa Iglesia ni Cristo o sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi sila tumitigil sa kanilang mga pagtuturo na siya ring itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya alamin po natin mga kaibigan, ano po ba ang itinuturo ng Biblia upang ang mga tunay na Kristiyano, ang mga lingkod ng Diyos, ay maging handa sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Roma 13:11 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. Gawin ninyo ito dahil alam na ninyong panahon na ngayon upang kayo'y gumising mula sa inyong pagkakahimbing. Ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una nang tayo ay sumampalataya. Lumalalim na ang gabi at papalapit na ang araw. Kaya't hubarin na natin ang mga gawa ng dilim at isuot ang kasuotang pandigma mula sa liwanag. Mamuhay tayo ng marangal, gaya ng paglakad sa liwanag, hindi sa kalayawan at paglalasing, sa kalaswaan at kahalayan, sa mga away at pagsiselos. Sa halip, isa puso ninyong Panginoong Jesucristo at huwag bigyang daan ng hilig ng laman patungo sa mga pagnanasa nito. Mga kaibigan, ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Isa po sa mga namahala sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo sa dako ng mga hentil. Meron lamang po kaming nais ipapansin sa inyo na binanggit niya. Ang sabi niya, gawin ninyo ito dahil alam na ninyong panahon na ngayon upang kayo'y gumising mula sa inyong pagkakahimbing. Sa ano po ba dapat maging gising ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Kung babasahin po natin ang unang Korinto 15:34, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay dapat maging gising sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Nang katwirang tinutukoy ayon sa Roma 1:16 hanggang 17 ay ang katwiran ng Diyos o ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na siyang ikaliligtas ng tao. Bakit ho napakahalaga na ang mga lingkod ng Diyos ay gising sa katwiran? Ang sabi pa po ni Apostol Pablo sa binasa natin kanina, ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una nang tayo ay sumampalataya. Sa makatwid, ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay dapat maging gising o handa sa pagtatamo ng kaligtasan. Sana napansin natin yung sinabi ni Apostol Pablo kanina. Nasabi nilang nalalapit na ang araw ng kaligtasan. Kung sila sa panahon po nila, nasabi nilang malapit na ang araw ng kaligtasan o ang araw ng paghukom, lalong malapit tayo sa panahon natin ngayon. Sapagkat lahat po ng mga palatandaan na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo na nagbabadya ng kanyang ikalawang pagparito, lahat nangyari na.
isa na lamang pong hindi nangyayari, ang mismong araw ng paghukom. Ito pong dahilan, mga mahal na kaibigan, at hindi kami tumitigil na hikayatin namin kayo na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito lamang po kasi ang paraan na itinuturo ng tagapagligtas o ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin ang kanyang pahayag sa 1:19, ang sabi niya, sino man ang pumasok sa loob ng kawan ay magiging ligtas. At ang kawang tinutukoy ayon sa Gawa 20:28 ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Subalit hindi lamang po humahangga sa pagpasok sa Iglesia ni Cristo ang proseso sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang sabi nga sa binasa natin kanina, kailangang maging gising o maging handa sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya ang panawagang yan ng mga apostol noon, ang siya ring buong giting na ipinananawagan ng pamamahala sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ikatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Subalit, papaano naman natin makikilala kung sino po ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na handa na sa pagtatamo ng kaligtasan? Ayon sa binasa natin kanina, hinubad na nila ang lahat ng mga gawa ng kadiliman. Yun po ang mga iba't ibang gawa ng kasalanan katulad ng kahalayan, kalayawan, kalaswaan, at iba't iba pang mga katulad nito. Ano naman po ang kanilang isunuot? Ang sabi po sa binasa natin kanina, isuot ang kasuotang pandigma mula sa liwanag. Sa makatwid, mga mahal na kaibigan, itong panahong malapit na po ang araw ng paghuhukom ay panahon ng ating pakikipagdigma o paglaban sa lahat ng mga gawa ng kadiliman o ng dyablo. Papaano po natin magagawa yon? Ang sabi pa po ni Apostol Pablo, mamuhay tayo ng marangal, gaya ng paglakad sa liwanag. Kapag po sinabing nasa liwanag, nasa pagsunod sa mga aral ng Diyos, matibay ang kanyang pananampalataya. Kaya ang mga tunay na mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ipinakikipaglaban ang kanilang pananampalataya. Papaano po ba ipinakikipaglaban ng mga tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos ang kanilang pananampalataya? Pakinggan po natin ang sinasabi pa rin ng Biblia sa 2 Timoteo 4:7 hanggang 8, ganito po ang ating mababasa. Nakipaglaban ako ng mabuti. Natapos ko na ang aking takbuhin. Nanatili ako sa pananampalataya. Ngayon ay nakalaan na sa akin ng koronang inilaan sa mga matuwid na sa araw na yon ay igagawad sa akin ng Panginoon ang makatarungang hukom. Ngunit ito'y hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating. Mga mahal na kaibigan, ipinakipaglabang mabuti ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya. Papaano po niya pinatunayan yon? Ang sabi po ni Apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya. Sa makatwid, nanindigan siya sa tunay na pananampalataya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa harap man ng mga matitinding pagsubok, mga problema sa buhay at mga ligalig, hindi po niya ikinokompromiso ang kanyang pananampalataya. Ipinakikipaglaban po niya ito at lalong hindi napadadaig ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman o ng dyablo na ang tanging layunin ay dayain ng tao upang hindi maligtas. Kaya alamin natin mga kaibigan, ano-ano po ba ang mga gawa ng dyablo na ang layunin niya dayain ng tao upang hindi maligtas? Pakinggan natin mismo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 24:11 hanggang 13. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Maglilitawa ng maraming huwad na propeta at lilinlangin nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Ngunit ang matirang matibay hanggang wakas ay maliligtas. Mga kaibigan, ang kakasangkapanin po ng dyablo ay ang mga huwad na propeta. Pagka po sinabing huwad na propeta,
hindi po tunay na tagapangaral. Kaya ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos kailanman hindi makikinig, hindi padadaig sa mga bulaang aral. Ano pa po ang ibinabala ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Tandaan po natin, ang may pakana kung bakit lumalaganap ang kasamaan, walang iba kundi ang dyablo. Anong kanyang layunin? Para manlamig ang tao sa kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Yan ang kailanmay hindi papayagan ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya anuman ang mangyari, namamalaging matatag ang kanilang pananampalataya, matatag ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa paraang sinusunod ang lahat ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Bakit po napakahalaga nun? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang matirang matibay hanggang wakas ay maliligtas. Kaya laging ipinapaalaala po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, kahit ano man ang mangyari, kailangan patuloy ang puspusang pagsunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Mamalaging masigla sa pagtupad ng mga tungkulin. Huwag isusuko ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Bakit po napakahalaga po nun? Sapagkat yun po ang tinitiyak na maliligtas. Kaya ano pa po ang kailanmay hindi papayagang mangyari ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Hindi sila papayag ng kanilang paglilingkod ay manlamig. At hindi rin sila papayag na maging maligamgam ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit hindi po nila papayagan yon? Gaano po ba kasama yon? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Apokalipsis 3:16. Ganito po ang ating mapapakinggan. Unawain natin ang sinasabi ng Biblia. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Mga kaibigan, kung papaanong ayaw ng ating Panginoong Diyos ang nanlalamig sa kanilang mga paglilingkod sa Kanya, ayaw din ng Diyos ang maligamgam. Pagka po sinabing maligamgam, hindi nga po yun malamig. Pero hindi rin po yun mainit, alanganin. Ang sabi nga, anong sabi ho ng Biblia? Isusuka sila ng ating Panginoong Diyos o hindi tatanggapin ang kanilang mga paglilingkod. Kaya ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit anumang sitwasyon, patuloy po sa masiglang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kabilang na po ang ginagawa po ng aming mga kapatid na hikayatin kayo na suriin po ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa pamamagitan po ng pagsishare po namin ng mga programa namin sa telebisyon at sa radyo na napapanood din po online. Maging ang mga isineshare po naming link mula sa website ng Pasugo, God's Message, ang official magazine ng Iglesia ni Cristo, na ang hangarin po namin makatulong po sa ginagawa ninyong pagsusuri at makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo sa tunay at masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang na uri ng paglilingkod o paggawa na inaasahan sa kanila sa ikapagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia dito po sa 2 Pedro, sa 1:5 hanggang 8, 11 hanggang 12, ganito po ang ating mapapakinggan. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman
at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. Mga kaibigan, ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay sumasagana sa lahat ng mga gawa na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka po sinabing sumasagana, hindi po nababawasan, hindi po lumalamig, kundi lalong tumitindi o lalong sumisigla sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi po nangangahulugan kung mayroong COVID-19 o mayroon tayong hinaharap na mabigat na problema, ay lalabig na sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kahit ganito man po ang sitwasyon, ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo patuloy sa masiglang pagsamba sa ating Panginoong Diyos na sa kasalukuyan ay ginagawa sa kani-kanyang tahanan. Patuloy din po at masiglang itinataguyod ang mga paghahandog, ang pamamahagi ng aming pananampalataya, lalong pinatatatag at pinaniningas ang pag-iibigang magkakapatid, ang pagpapasakop, ang paggalang at pagmamahal sa pamamahalang inilagay ng ating Panginoong Diyos. Bakit ito tinutupad ng Iglesia ni Cristo? Ito po kasi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po inimbentong aral lang ng Iglesia ni Cristo. Gaano po kahalaga yon ng mga hinirang ng Diyos, kahit anuman po ang sitwasyon, naninindigan at lalong sumasagana sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po sa binasa natin kanina, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan, sa makatwid na katitiyak na magtatamo ng kaligtasan. Nanonood po at nakikinig ang marami naming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Totoo po, bilang tao, nahihirapan tayo, nasasaktan tayo sa dami po ng mga problemang kinakaharap ng buong mundo. Subalit, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Katulad po naglaging ipinapaalaala sa atin ng ating namamahala, magtalaga pa po tayo, magtiis pa tayo, magpunyagi pa po tayo sa panig ng ating pananampalataya. Hanggang kailan, mga mahal na kapatid, na magpupunyagi tayo sa panig ng ating pananampalataya upang tayo ay makatiyak ng pagtatamo ng biyayang kaligtasan? Pakinggan natin ang sinasabi po ng Biblia. Dito po sa Filipos 3:14 hanggang 15, ganito po ang ating mapapakinggan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Mga kaibigan, ang halimbawa pong ipinakita ni Apostol Pablo, ang siyang tinutularan ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Alin po ba ang halimbawang iyon? Ang sabi po ni Apostol Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alin po ba ang gantimpalang iyon? Yun po ang buhay sa langit o ang buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, anuman pong mauna, kamatayan man o araw ng paghukom, ay patuloy na maninindigan sa masiglang paglilingkod, sa tapat na pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Gaano po kahalaga yon? Ano po ba ang patotoo ng Biblia sa mga tapat na naglingkod, buong kasiglahan, naglingkod sa ating Panginoong Diyos? Ganito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 14:12 hanggang 13. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa.
Hindi po kalugihan, mga kaibigan, kung ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos ay nagtatalaga sa pagsunod sa kanyang mga utos at namamalaging tapat sa Panginoong Jesucristo, abutan man ng kanilang kamatayan. Ano pong patotoo ng ating Panginoong Diyos sa kanila? Ang sabi po, totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal. Mga kaibigan, ito po ang inspirasyon naming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami man pong mga pagsubok, marami man pong hadlang, nandyan ang kahirapan, nandyan po ang banta ng karamdaman, ay patuloy pa rin naninindigan sa masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Ang pasya ng mga tunay na Iglesia ni Cristo, anuman ang mangyari, susunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba ang higit sa lahat? Ang pinagtatalagahan ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin ang nakasulat dito naman po sa awit 138 at 2. Ganito po ang ating mapapakinggan. Unawain po natin ang sinasabi ng Biblia. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Mga kaibigan, ito po ang kailanmay hindi pababayaan ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang sambahin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito po ang sinasampalatayanan po namin na pinakamahalagang pananagutan namin sa Panginoong Diyos na nagkakaloob ng kanyang kabutihang loob sa kanyang mga hinirang. Paano po kung lalo pang tumitindi ang kahirapan? Lalo na sa panahon ngayon na humaharap tayo sa pandemya. Hindi lang itong hirap na pinagdadaanan natin. Ang totoo, inaasahan na natin kung matatapos pa itong salot na ito, lalo pang hihirap ang sitwasyon ng buhay ng tao. Papaano po kung gayon nga? At lalong maghirap ang kalagayan ng buhay ng tao. Ang ibig bang sabihin nun, titigil na sa pagsamba ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Ano katunayan? Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Itutuloy natin sa awit 138 at 7. Ganito po ang ating mababasa. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Mga kaibigan, sa harap po ng maraming mga suliranin at ligalig na pinagdadaanan sa kasalukuyan, ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay panatag at walang agam-agam. Ano pong dahilan? Sapagkat ang patotoo ng lingkod ng ating Panginoong Diyos, ang sabi, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Ito po ang aming sinasampalatayanan, mga kaibigan. Kaya kahit anuman po sitwasyon, lalo man pong naghihirap ang mundo, patuloy kami sa aming mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sinasampalatayanan po namin na sa pagsamba, ipagkakalob ng Diyos ang lakas na kailangan ng kanyang mga hinirang upang mapagtagumpayan anuman ang mga problemang dumarating sa buhay. Mga kapatid, nananabik na tayo na makabalik sa templo o sa gusaling sambahan upang doon isagawa natin ang ating mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Tama po ang ating pasya. Habang hinihintay po natin ang araw na yon, kahit namamalagi tayo sa ating kanyang tahanan, ay nagtatalaga tayo sa ating mga pagsamba. Sumasampalataya tayo. Sa pamamagitan nun, hinding-hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin alam kung hanggang kailan babatayin ng tao itong problema na dulot ng salot na ito sa kasalukuyan. Ang alam lang natin, lalo pa pong hihirap ang mundo habang papalapit tayo sa kanyang wakas o sa araw ng paghuhukom. Kaya ano po ang dapat ipanalangin ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsamba para mapagtagumpayan pa po natin anuman po ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay.
Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Awit 86, 1 hanggang 4, 6 hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Panginoon, dinggin niyo at sagutin ang aking panalangin, sapagkat ako'y naghihirap at nangangailangan. Ingatan niyo ang buhay ko dahil ako'y tapat sa inyo. Kayo ang aking Diyos. Iligtas niyo ang inyong lingkod na nagtitiwala sa inyo. Panginoon, maawa kayo sa akin dahil buong araw akong tumatawag sa inyo. Bigyan niyo ng kagalakan ang inyong lingkod, Panginoon, dahil sa iyo ako nananalangin. Pakinggan niyo ang aking dalangin, Panginoon. Ang pagsusumamo ko'y inyong dinggin. Tumatawag ako sa inyo sa oras ng kagipitan dahil sinasagot niyo ako. Walang Diyos na katulad niyo, Panginoon. Walang sino mang makakagawa ng mga ginawa ninyo. Para sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi po ba't ito po ang laging panalangin natin sa ating Panginoong Diyos? Totoong dumaan po tayo sa napakatitinding mga pagsubok, dumaan tayo sa mga kahirapan, may mga pagkakataong nagigipit po tayo, may mga pagkakataong nagkakasakit tayo o sino man sa ating pamilya. Subalit papaano natin napagtagumpayan ang lahat ng mga yan? At hanggang ngayon ay namamalagi tayong matatag na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sinampalatayanan po natin na ang Diyos ang siyang laging tumutulong at sumasaklolo sa kanyang mga hinirang. At sa panig naman po ng aming mga kaibigan na hindi pa namin kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pamanik po namin sa inyo, suriin pa po ninyo ang mga aral ng Diyos na aming sinasampalatayanan. Naway bigyan pa po ninyo ng puwang sa puso ninyo ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang tanging hangarin namin, makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo upang maisagawa natin ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at tamasahin natin ang kanyang mga pagpapala, higit sa lahat ang pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ng programang ito upang minsan pa'y maihayag ang iyong mga salita. Tunay ang mga katotohanan mo, ang pinagmumula ng katatagan ng iyong mga hinirang. Napakatindi man po ng mga pagsubok, nakatanaw kami sa pangakong kaligtasan na ipinangako mo sa iyong banal na iglesia. Nawa po ang pag-asang ito ang siyang maging pag-asa ng aming mga kaibigan. Kaya ang hinihiling po namin sa iyo, aming Ama, kahabagan mo po ang aming mga taga-subaybay. Makasama na rin namin sila sa tunay na iglesia. Makasama namin sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesukristo, sinasamba ka po namin. Pakipamagitan mo po sa amang aming mga panalangin at patuloy mong basbasan ang iyong mga hinirang. Panginoong Diyos, buo ang aming pag-asa, lalo mong pinagpalang kabuuan ng iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yesukristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen.